Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day today. Kamusta po kayong lahat? I hope kayo po ay nasa maayos na kalagayan sa ngayon. Ako po ay masayang magbigay po ulit sa inyo ng ating first reading of the day today. Tingnan po natin kung ano po ang ating makikita sa ating first reading of the day. Pero bago po yan, ay tingnan po muna natin ang ating ano ba sabihin ko? Kunin lang po muna natin itong ating card number for today, or your tarot card, angel tarot card number for today. Kamusta po kayong lahat? I hope kayo po ay nasa maayos na lagay. Wag niyo po i-skip to itong ating mga pagbabalasa at pagpipili ng cards because dito po tayo kumukuha ng energy, Dito po talaga sa nakikita ko po ay talagang kailangan po natin ito, Dito po ako kumukuha ng connection, sa aking mga babasahan. So, pipili muna po tayo ng 20 cards bago po tayo kumuha dito ng isang card, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tabi muna po natin ito dito. And then, pili na po tayo ng ating angel number card. One, 3, good fortune, wow. Parang nabunot ko na rin po ito, pero at least siguro ito talaga yung inyong gustong iparating sa inyo ngayong araw na to para sa mga tao na first time manood or sa mga tao na talagang kailangan talaga ito, Sabi dito, advice, comfort, major change, individuality, and independence. Have faith in your skills and talents as they are a tool that can provide you with a bright future. A piece of a good advice, a moment of enlightenment, or a comforting message is on its way. Everything will work out in your favor. So ito po ay good fortune, meaning lahat man po ng nangyayari sa inyo right at this very moment, yung mga sakit na nararamdaman nyo po, yung inyo pong mga pinagdaanan, ay talaga pong sa nakikita ko po dito ay talagang mas magiging maayos ka po sa mga huling sa mga susunod na araw. Maybe hindi ka man po binigyan ng maayos na mga sitwasyon itong mga huling taon, huling buwan, pero wag ka pong mag-alala kasi there will come a time na itong lahat ng ito ay mababago, Sabi nga po sa iyo, may parating po sa inyong a piece of a good advice. Maybe may taong makakapag-enlighten sa inyo or yung mga comforting messages ay parating sa iyo na makakatulong po sa iyo para
magkaroon ka ng enlightenment sa buhay kung ano yung mga kailangan mong gawin. Sabi po dito, kailangan mo rin magkaroon ng paniniwala or pananampalataya sa iyong mga kakayahan, sa iyong mga talento, sa lahat po ngayon, parang ito po ay parang guidance sa iyo, may darating sa iyong guidance para ikaw ay magising sa katotohanan na napakarami mong pwedeng gawin sa buhay mo po kaysa magmukmok, mag-isip sa kanya. Napakarami pong pwedeng mangyari sa iyo, And sabi nga po dito, magkakaroon ka po ng brighter future kapag tinanggap mo sa sarili mo yung mga akala mong hindi mo kayang gawin, kaya mo palang gawin because of your talents, At sa nakikita ko po dito, lahat po ngayon ay mag-work out in your favor, Kaya nakakatuwa man po kasi sa nakikita ko po, lahat yan sa ngayon ay mas magiging maayos, Whether you like it or not, whether hindi ka man convinced pa sa ngayon, pero sabi ko po sa iyo, there will come a time na meron pong lalapit sa iyo at magpaparealize sa iyo ng iyong mga talento at maglalapit sa iyo para bigyan ka ng mga unsolicited, hindi mo inaasahan, mga unsolicited na payo na makakapag-enlighten sa iyo, at yung mga comforting messages na yun ay may marututunan ka po at may marirealize ka po. Okay? So, yan po ang ating reading of the day. Okay. So, ito naman po yung nabunot ko for your first reading para sa person nyo ngayong araw na to. This is 20 cards. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Yan ang inyong first card. This is all about change, change of cycle. Ito po ay kailangan mo nang harapin yung pagbabago sa buhay mo, marami pong magiging magandang pagbabago sa buhay mo. Iikot na po ang iyong gulong ng buhay mo, So, totoo lang po, mas marami pong maayos na susunod na panahon sa buhay mo na kung saan po ay talagang makikita mo dito na ikaw ay mas magiging maayos. Magkakaroon ka nga, sabi nga dito kanina, parang bagay na bagay siya sa first card mo. This is because ma-enlighten ka po. And through this enlightenment, mababago po ang buhay mo. The more na nababago ka, the more na umaayos ka, yung person mo naman po, yung magkakaroon ng bad luck, talaga pong iikot siya at iikot siya whether you like it or not, dito po ay may holding on, fear of change, kung ikaw po ay may ikot na yung buhay mo, mas magiging maayos ka pa. May tao naman po na natatakot sa magiging pagbabago kasi nakikita niya na may mga dumadating na sa kanya o may mga hinaharap na siya na problema na nung araw naman ay hindi naman niya gustong harapin. There's also this anxiety, trauma, and hopelessness, Ang taong ito ngayon ay nakakaramdam ng sobrang anxiety, natotrauma po siya, and pakiramdam niya po ay hopeless case po siya talaga sa ngayon, And sa nakikita ko po, parang hindi po siya aayos, There will come a time na itong taong ito ay talagang mahihirapan po siya, and hindi niya po gusto yung kanyang gagawin sa mga susunod na panahon, mararamdaman at talaga po siya ay parang siya po ay magpapanik, There is this panic kasi magi-slow down, lahat ng blessings mawawala, Para po siyang makakaramdam po talaga siya ng pagtuturo sa kanya ng tadhana ng lesson in life, Because this person naging selfish po siya, magkakaroon po ito ng matinding lesson from the divine universe, Parang magkakaroon po siya ng awakening and reflection, Gugustuhin po ng taong to na siya po ay mag-isip, bakit po naging ganito yung kanyang buhay, Simula po nung nawala ka, para siyang nagkamalas-malas. At hanggang, sabi ko po sa inyo, walang closure sa inyo, very incomplete, walang closure.
ay talagang yan po ang kanyang mararamdaman. Ano? Patuloy po siyang makakaramdam ng bigat ng pakiramdam sa mga susunod na panahon kasi hindi niya po tinapos ng maayos or hindi niya po tinapos sa magandang paraan. No? Parang napakaganda naman po ng pinagsimulan nyo, no? Maganda naman po yung naging samahan nyo, pero parang siya po marami po siyang mga naging o nagawa sa yung mga hindi mo deserve na pangyayari sa buhay mo, no? There is this lack of commitment. Kahit sino po ang maging karelasyon nito, uunahin niya ngayon yung kanyang sarili, no? Kasi para siyang may emotional burden, ano? Talagang sa nakikita ko, disappointed din to sa kanyang buhay. And because of the emotional immaturity, dun niya po lalo mararamdaman yung hindi niya po talaga parang kasi dati, parang sa'yo, na-handle mo yung relasyon nyo well, no? Pero ngayon po, na-realize niya na parang kahit hindi niya man aminin, alam niya sa sarili niya na siya yung may kasalanan. There is this resentment and desire to reconcile, no? Talagang ang taong ito ay namumblema sa ngayon, ano? At talagang there is this calmness sa puso mo ngayon. Kahit papano, kahit minsan ang bigat-bigat, may emptiness ka, pero kahit papano, kaya mo pong labanan kaya mo pong i-handle ng tama, no? At sa nakikita ko po ay talagang burned out itong taong ito. Burned out siya and overstressed, no? Talagang sa nakikita ko po ay patuloy po itong malulungkot sa kanyang buhay, no? There is also this fear and confusion. Takot po ang taong ito. At sa nakikita ko din po ay talagang hindi niya po alam kung ano po ang mangyayari sa kanya, no? Meron po siyang disappointment, no? Disappointed po itong taong ito sa kanyang buhay at sa pakiramdam ko po, there is this impulsiveness, no? Talagang meron po akong nakikita dito na naging rebelde po kasi siya sa'yo, no? Impulsiveness, ngayon marami siyang unachievable expectations, and yan po, no? Talagang sa nakikita ko po ay sa mga susunod na panahon, lalo po siyang makakaramdam na sana, no, maraming sana ang mararamdaman niya sa buhay niya. Sana hindi niya ginawa to, sana ganyan, sana ganito. No? So, sa nakikita ko po talaga, yan po yung mangyayari sa kanya sa mga susunod na panahon. There is also this false success. No? Ibig sabihin po na false success po talaga ay ayan po talaga, false success. Ang dami niya pong pinapakita ng mga hindi katotohanan sa ngayon, ano? There is this willpower, no? Na talagang mapakita niya yan, pero sa totoo lang, bored na po siya sa buhay niya ngayon. At hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, ano? As a matter of fact, itong taong pong ito ay talagang anong-ano na siya, no? Hindi niya talaga alam kung ano po ang kanyang gagawin na sa buhay niya. Parang siya po ay pagod na parang hirap na hirap din po at the same time, no? Leaving home, moving forward, itong taong ito ay nakakaramdam ng matinding dagok sa kanyang buhay. And sa nakikita ko po ay pinagsisisihan niya din po yung pag-alis niya sa buhay mo. Talagang nagsisisi po ito sa kanyang buhay at talagang yan po yung ating nakikita, no? Whether itong taong ito ngayon ay pagod sa lahat ng mga nangyayari sa kanya, itong taong ito ay merong parang hindi niya po alam kung ano po yung kanyang gagawin sa kanyang buhay. So nakikita ko po ay talagang medyo hindi niya po alam ang kanyang sasabihin sa'yo, no? Ang pinagsisisihan niya po yung bawat araw na nawala siya sa buhay mo. And to tell you honestly, itong tao pong ito ay hindi niya po alam ang kanyang gagawin, no? Talagang siya po ay napapagod at siya po ay may matindi po siyang pinagdadaanan sa ngayon. Hindi niya man po sa iyo masabi-sabi, pero
talagang ang tao pong ito ay overwhelmed sa problema, no? Patong-patong po yung nararamdaman niya ngayong sakit, at talagang sa totoo lang po itong taong ito, whether you like it or not, naiisip ka po niya palagi, no? Sana po ay hindi niya daw ginawa sa ito, sana daw ay ganyan. Marami po siyang sana sa buhay niya na hanggang hindi niya po ayusin, hindi kayo magkaroon ng closure o pag-uusap, hindi po yan maaayos, no? Kailangan niya pong lumapit sa iyo, whether you like it or not, or whether he or she likes it or not. Kailangan po kayo ay makapag-usap ng maayos at makahingi siya ng tawad sa iyo. Otherwise, punong-puno po ng karma yung buhay niya. Yan po ang inyong first reading of the day. I hope na kayo po ay naka-resonate. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam nyo kung ano po ang ating kung ano po yung ating kung ano po ang inyong emotions right at this very moment. And for those of you who would like to have a private reading with me, you may message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB and Messenger account. Yan po, no? So, yan po yung ating official and legit FB account, yung Ladyly Elena, no? Nilabas ko din po dyan yung fake account ng Lady Elena na kung saan siya po ay nang i-scam ng tao at nag-hack, kaya mag-ingat po kayong lahat dyan, okay? And ano pa po ba ang gusto kong sabihin sa inyo? Of course, no, ang gusto ko po sabihin sa inyo ay please po, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyong lahat, and lagi ko pong payo sa inyo is just to live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day. Be grateful that ginising po tayo and we are still alive, no? Maraming po tayong chance para baguhin ang ating mga sarili. Yan po yung nakikita ko talaga na tulong, no, na kailangan ko po from sa inyo, no? And please no skipping of ads po, dahil tayo po ay nag-iipon po para sa ating One Love a Day sa July. And of course, no, ihilingin ko din po sa inyo na bakit ba ako bumalik dun sa para po meron sa akin biglang pumasok, no, na talagang i-reiterate ko po sa inyo na please wag kayo mag-skip ng ads. At kailangan natin sa July, parang bibigla ko pong na-visualize na mas marami pong matanda na nasa kalye na makikita natin. Bigla po akong nawala, no? And parang biglang pumasok yung matatanda sa akin ngayon. So naulit ko po yun, pasensya na. Nandun ako sa payo ko, pero bigla akong binalik doon, para i-reiterate po talaga sa inyo na kailangan mas marami tayong matandang mabigyan. Anyways, yung vision ko po talaga minsan biglang pinapasukan, nawawala po ako sa concentration pag ganun biglang pumapasok, no? So yun po, no, na meron tayong chance na bumawi sa ating mga sarili. And dahil po hindi naman po din natin kasalanan na minsan natotolerate po natin talaga yung mga bagay-bagay. And sa nakikita ko po ay talagang deserve nyo pong maging masaya. Always choose to forgive yourself para hindi po mabigat din yung daladalahin nyo. Always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for another set of reading. Wag po kayong malulungkot, ha. Babalik po ako for another set of reading. For the meantime, panoorin nyo muna po yung mga episodes na hindi nyo pa po napapanood, and i-enjoy nyo muna po yan bago po kayo mag-skip. I hope na panood nyo na po yung second, third, fourth reading bago po kayo lumaktaw dito sa ating reading of the day. Okay, God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. Bye!
Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.